العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره. Bab sifat ng rawi kung sa hadis na rijal. Sifat ng rawi, wa man yuqbalu khabaruhu, at sino sa mga rawi yuqbalu ang tatanggapin khabaruhu, ang hadis niya. Yung mga sifat na kailangan na maging katangian ng isang rawi ng hadis. Wa'lam annahu la yuqbalu al-khabar. Alamin, katotohanan na hindi matatanggap ang hadis hatta yakuna rawi, hanggang sa maging lagay ng rawi fi halis sama'i, sa oras ng pagdinig niya ng hadis. Yung magkukwento sa oras na narinig niya yung hadis, kailangan na ang lagay niya na mumayyizan, mumayyiz siya. Mumayyizan, dhabitan, mumayyiz na nakakaintindi. Pangalawa, na nakakadhabit na siya. Ibig sabihin na kumbaga na natatandaan niya yung kanyang pinapakinggan. Yan ang isang katangian ng rawi. Unang-una, dapat siya ay mumayyiz, nakakaintindi na at nakakaalala na. Kumbaga na natatandaan niya yung kanyang riniriwayat o kaya yung pinakikinggan niya. Li'annahu, dahil katotohanan siya na rawi, idha lam yakun bihadhihi sifati 'inda as-sama'i, kung hindi ang kalagayan niya na rawi bihadhihi sifati, sa itong katangian, 'inda as-sama'i, sa oras ng pagdinig ng hadis, ay sama'il khabar, na lam ya'lam ma yarwihi, hindi alam niya ma ang bagay yarwihi, na iriniriwayat niya na rawi, hi siya naman. Na wa in lam yakun balighan inda as-sama'i, at kung hindi ang kalagayan niya na rawi, balig siya inda as-sama'i, sa oras ng pakikinig ng hadis, na jaza, pwede pa rin yung ganito. Jaza ay adamu kaunihi balighan. Basta ang importante siya ay mumayyiz, na nakakaalala. Kadalasan mo na mas mapiyap sa memory pag ganyan. Fresh ang memory. Wa minan nasi man qala yu'tabaru an yakuna fi halis sama'i balighan. At ilan sa mga tao nagsabi na yu'tabaru, kondisyon, an yakuna, na ang kalagayan niya na rawi fi halis sama'i, sa oras ng pagdinig ng hadis, balighan, dapat balig siya. Balik siya. Yun ang pananaw ng ilan sa mga ulama. Wa hadha khata'un, at itong salita na ito ay mali. Bakit? Li'annal muslimina, dahil ang mga muslim na ijma sila ala qabuli khabari ahdathis sahabati, natanggapin ang hadis ng mga bata-bata as-sahabati, sa mga sahabat. Wal amal, at iamal bima sami'uhu, sa bagay na narinig nila. Iamal yung bagay na narinig nila. Fi halis sigari, sa oras o kaya sa panahon, kalagayang maliliit pa sila. Sinong halimbawa? Ibn Abbas, tulad ng Ibn Abbas. Wa Ibn Zubair, tulad ng Abdullah bin Zubair. Wa Nu'man bin Bashir, at si Nu'man bin Bashir. Wa ghayrihim, at iba pa sa kanila. Tinanggap yung mga riwayat nila ng mga watasirap. Fadalla, na nagsaad siya na ijma ng mga muslimin, alama kulnahu, sa sinasabi natin na hindi syarat ang balik. Yaman nila. Faslun wa yanbaghi an yakuna adlan mujtaniban lil kaba'iri, at kailangan ay wajibu at wajib din an yakuna, na ang kalagayan niya na rawi na adlan, tapat, matuwid na tao pa. Mujtaniban lil kaba'iri,
na lumalayo sa mga kabait. Ay butuan sa tafsir ito ng Adnan. Ang tinatawag ng tapat na tao na yung umiiwas sa mga malalaking dusa. Mga malalaking dusa. Kasi yung maliliit na dusa na hindi yan maiiwasan ng tao. Hindi maiiwasan ng tao. So mga ito dusa, hindi yan ang iiwasan ng tao. Kaya walang kuwan. So ang tinutukoy niya dito na adil, na ito yung mga tao na umiiwas sa malaking dusa. At kabilang sa malaking dusa na yung pananatiling pagsasagawa ng maliliit na dusa na magiging malaking dusa. Al-israru ala saghiratin kabiratun, ay yung pananatili sa pagsasagawa ng maliit na kasalanan. Ibig sabihin na alam mo yun na maliit na dusa, pero ulit-ulit mong ginagawa na magiging kabair, magiging malaking dusa. So dahil sa magiging malaking dusa, na mawawala yung tao sa sifat na adil, na ang kabaligtaran ng adil na fasik, na yung fasik na yung riwayat na hindi tatanggapin. Mutanazzihan, na siya ay malinis an kulli ma yusqitu al-muru'ata, mula sa lahat ng bagay na yusqitu, na mag-aalis siya sa nama o kaya maglalaglag siya, magpapabagsak siya sa nama al-muru'ata, ng kahihiyan o kaya daman. Kumbaga na yung tao na yun, yung rawi na yun na malinis sa mga bagay-bagay na magpapabagsak sa kanyang dangal. Na hindi siya pag-irerespeto ng tao dahil sa ginagawa niya. Na yung ginagawa niya na magpapaharap, kaya lang na nagpapababa o kaya nagpapabagsak sa kanyang muruan. Ano yun? Halimbawa, minalmujud, halimbawa ng palabiro, wasukufi, at lampa. Aklod daif, lampaw mama, mahina yung utak. Wal aklo fisuk, at kumakain sa palengke, itong pagkain sa palengke ubang. Maliban kung siya ay taga-palengke. Pag minyan siya kumakain sa palengke, na yung hindi taga-palengke, kung kumakain sa palengke. Naginan na itibarya ng adil sa unang panahon. At ito na yung miyaswatan na yung kasi katulad din yung mga fast food na yan na maliban lang kung kailangan. No. Pero kahit pa, halimbawa ang isang kilalang tao na kumakain doon sa lugar na hindi ka kaaya-aya na doon siya kakain, na kahit pa doon sa kalagayan na gutom siya o kaya situation na libarat na talagang yun siya, nasasabihin siya na bagsak ang muruan ng isang tao. Lagi din na yung mga restaurant na mayroon ng khilaf dyan. Katulad din ng mga ganito, magbama, masigupan, hindi kaya nakambantay sa PCD. Yan may mga bagay-bagay na nagkaroon dyan ng khilaf ang mga ulama. Na kung makita dyan yung isang urawi, nabagsak ang kanyang kahiyan, ang kanyang daan. Mawawala sa kanya yung respeto ng mga tao. Ngayon ay magiging pasik din o kaya magiging labas din siya sa tinatawag na pagiging adil. Wal bawlu fi qari, at tarik, at yung pag-ihi sa gitna ng kalsada, na bayapagpin sa gitna ng kalsada na ubusin sa loob, na dinadaanan ng tao, na titisang o tagpugugitan na tao. Kahit pa merong takip po pa nakagiyap-titi, umiihi siya doon sa dinadaanan ng mga tao, na yun ay magpapabagsak sa kanyang dangal. Kasi itong ganitong uri ng hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, kumbaga sa mga normal na tao na ibinibilang ng mga tao na mabuting tao, pero normal siya na tao, yun, okay lang yun sa kanila, pero sayyiatul muqarrabin. Pero sa mga may mga pangalan na tao, mga malalapit na tao sa Islam, na yun ay parang pangit sa kanila. Ito, hindi niya na ito mapulo lang. Kasi kung gagawin niya, bagsak ang kanyang muruan, swadis yan ito ay hindi ka tarima swadis yan. Li'annahu idha lam yakun bihadihi sifati lam yu'man min an yatasahala fi riwayat ma la asla lahu.
Dahil katotohanan siya na rawi, idha lam yakun, kung hindi ang lagay niya na rawi bihadihi sifa, sa nabanggit na ito na katangian. Ano yung katangian? Yani adlan mutanazzihan. Na, ayun yung sifat na yun, na lam yu'man, na hindi ligtas siya na rawi, min aniyatasahala, no, mula sa yatasahala, gawin niyang mamadaliin niya, o kaya sisimplehin niya, fi riwayat ni sa pagkwento ma ng hadis na la asla lahu, hadis na walang asal, yani wala siyang sanad. La asla lahu ay la sanad lahu, hadis na dapat yan sanad. Magkukwento siya ng mga hadis-hadis na hindi niya alam kung saan nanggaling. Yawan dito, walihada radda Amirul Mukminin, dahil doon ay itinakwil ng Amirul Mukminin Ali karramallahu wajha haditha Ibn Sinan al-Ashja'i, ang hadis ni Ibn Sinan al-Ashja'i radiyallahu anhu, sa iyong muna sahabay ito. Waqala, at sinabi niya na Ali, bawalun ala aqibaihi, umiihi sa pagitan ng dalawang paa niya. Pamanap, titian niya na ginawa niya. So dahil doon na hindi tinanggap ng Ali yung hadis na ito, na itong riwayat na ito, no, nasabi dito sa number 6 na hindi ito sah kay Ali, hindi pa man na isang sahabi pa man, no, ang Ibn Sinan al-Ashja'i radiyallahu anhu, isang sahaba pa man na, at kaguan ka sa pawik, hindi mo pwedeng lagyan ng pawik kasi ang mga sahaba, sila yung mga taong atin. May tip niya, ijma sa mga ulama na ang mga sahaba ay atin. Yawan ito. Faslun wa yanbaghi an yakuna, pero kung gagawing halimbawa, halimbawa ng ganito, halimbawa kung totoo man itong kwento na ito na halimbawa ng ganito, ito yung sifat na marklud yung kanyang hadis, hindi tatanggapin yung kanyang hadis. Yawan ito. Faslun wa yanbaghi an yakuna sifatan ma'munan la yakunu kadzaban, at kailangan ay wajibu at wajib an yakuna, na ang kalagayan niya na rawi na thiqatan, mapagkakatiwalaan. Tingnan nyo dito sa baba, sabi niya ay jami'an bainal adalati wa dhabti. No, siya yung tao na nasa kanya, kumbaga jami'an na naiipon niya, mana nasa kanya ang pagiging tapat at pagiging dhabit. Kasi yung dua na ito na yung pinaka-main. Ito na yung pinaka-main sa pagtasrih ng hadis, itong adal at saka dabat. Ano yung dabat? Ay yung memory yan. Memory. Adal na yung pamana, yung dangalo paman ng tao. Yawan ito. Sipa, mapagkakatiwalaan, makmunan. Makmun. Kumbaga na mapagkakatiwalaan. Sipa na mapagkakatiwalaan, na la yakunu kadzaban, na hindi ang lagay niya ay mas sinungaling. Kung nabas kanyan brak, kung magkwento na marami siyang mga kwento na pakuluan ng tanudi. Kasi kung meron ganyan na sifat na tao, may lirap mo di mabrak si kumateruma, na automatic na ito taib na nila yung hadis. Patulad nung isa na merong naikwento ng Imam Al-Bukhari rahmatullahi alayh, ay meron siyang napalitan na isa sa mga rawi ng hadis, na pinuntahan niya sa bahay para gusto niyang makinig sa kanyang meron man siyang hadis. Na hindi niya naabutan sa bahay, doon yan raw tasawalay. Pinunta, sinabi ng pamilya na nandoon siya sa kanyang lupain, sa kanyang pinagsasakahan. Siyungwan yan. Nung napuntahan niya doon, nakawala yung punta ng lalaki na yun. Pagkatapos na inakop niya yung damit niya upang walang laman, naligiraw niya siya. Parang inuuto niya yung unta. Ariyo, yung nakita yun ng Imam Bukhari rahmatullahi alayh, hindi na siya tumuloy sa mag-aaral sa isang rawi na yun, isang lalaki na yun. Kasi sabi niya na kung linuloko man niya yung hayop, ako pa kaya hindi niya luloko. Dito muna, hindi na yun maganda. Kasi nagpapababa na yun sa buwan. So, kapag yung tao ay may mapag-alaman sa kanya, nagsisinungaling siya, hindi natatanggapin ang kanyang hadis. Pero level by level pumanan.
kung marami siyang magsinungaling, ariyo, na magiging mungkar yung kanyang hadis. Ariyo, magiging mungkar yung kanyang hadis. Na kung kunti-kunti lang siya magsinungaling, ariyo, kunti-kunti na lang siya magsinungaling, ay yung hadis na napulit, ay jiddan tupin. Wala mimman yazidu bil hadis. At dapat hindi ang lagay niya na yung dinadagdagan niya yung hadis. Ariyo, dinadagdagan niya yung hadis. Meron minsan nagkukwento na dinadagdagan niya yung kwento pang dito ko pa kayo. Dinadagdag niya, malay sa minho ang kwento na laysa na hindi siya naman na minho minal hadis. Fa'in urifa bi shay'in min dhalika, na kung mapag-alaman siya na rawi bi shay'in sa alin man min dhalika mula sa nabanggit ay min kaunihi kadzaban wa ziyada bil hadis na la yuqbal hadisuhu, lam yuqbal hadisuhu, hindi pwedeng tanggapin yung kanyang hadis. Mana ang hadis niya ay mardud. Lam yuqbal hadisuhu, hindi tatanggapin ang kanyang riwayat, ang kanyang hadis, yakni yung hadis niya ay mardud. Bakit? Li'annahu, dahil katotohanan siya na arrawi na la yu'manu, na hindi ligtas an yudifa, na i-connecta niya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yakulhu, ang salita na hindi nasabi niya na Rasulullah, hu siya naman. Ito pa kaya ihtimal na pwede niyang dagdagan yung mga salita na hindi naman sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun wa kadhalika, at ganoon din ay wajib din. Yajibu an yakuna ghayra mubtadi'in, dapat ang lagay niya na rawi na ghayra mubtadi'in, hindi mabibid'ah, hindi mubtadi'. Yad'un nasa, na ipinang-iimbita niya na rawi, an nasa, ang mga tao, ilal bid'ah, sa kanyang bid'ah. Ito na nawag eh. Panagalian sa bid'at yan. Lagi nagyang mga puktadi, mga salaf, mga wabi. Ipinagpipilitan nila yung kanilang bid'ah. Ariyo. Na yun ay hindi matatanggap. Fa'innahu la yu'man. Nakatotohanan siya na rawi al-muqtadi na la yu'manu, hindi ligtas. Na lagyan niya al-hadisa, ang hadis, ala wifki bid'atihi, ng tugma sa kanyang bid'ah. Kumana hindi magiging ligtas na kumbaga nasiksikan niya o kaya singitan niya yung hadis niya ng salita o kaya ng gawain na nagtugma sa kanyang bid'ah. Wa amma idza lam yad'un nasa ila al-bid'ah, patungkol naman kapag hindi ipinang-iimbita niya sa mga tao ang kanyang bid'ah, napakadot hila, na mayroong hila na inna riwayatahu tuqbalu, na ang kanyang riwayat ay takbul, tatanggapin. So riwayat niya na makbul, katarima. Pero kala Sheikhul Imam rahimahullah, pero sabi ni Sheikh Abu Ishaq, itong sumulat ng luma, was sahihu indi, ang sahih sa akin, sabi nitong si Musannif, annaha, katotohanan siya na riwayatul muqtadi, na la tuqbalu, hindi matatanggap siya. Mana barbal? Hindi matatanggap siya. Bagamat ito ay pananaw ng karamihan sa mga ulama ng hadis. Tadiran. Bakit? Li'annal mubtadi'a, dahil ang mubtadi na fasikun. Ayaw mo kumanyan, fasik. Bakit hindi fasik? Kasi yung isang pabibid'ah na gumagawa siya ng isang bawal. Ariyo, gumagawa siya ng isang bawal. Na kung yung bawal man yun, pagpalagay natin na maliit na bawal, ariyo, na kaya lang, na kahit pa yun ay maliit na bawal, dahil sa patuloy niyang ginagawa yung maliit na bawal na yun, na nagpuloy ito, malano siya. Ano ito? Pagiging malaking kasalanan. Kasi al-israr ala saghira
kabiratun. Yung pananatili ng isang tao sa paggawa ng maliliit na kasalanan, ayun ay magiging malaking dosa. Ngayong tao na hindi makaiwas sa kasalanan. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Sabi ng Allah sa hadis qudsi, lahat kayo ay gumagawa ng mga sala. Araw-gabi kayo ay nagkakasala. Yan ito. Kung ganun na yung mubtadi dahil siya ay pasik, na pala yajuzu an yuqbala khabaruhu, na hindi rin maaari na tanggapin ang kanyang hadis. Kaya marunong. Yan ito. Sugid yan ang kaul ng karamihan sa mga ulama ng hadis na ang isang mubtadi hindi terima sa hadis yan. Merong riwayat ng Imam Tirmidhi rahmatullah alay na fadhuru amman ta'khudun an man ta'khudun dinakum. Tingnan ninyo, sabi ng Imam doon sa hadis, tingnan ninyo kung saan ninyo kinukuha ang inyong agama. So dahil doon na baka bugbugan na doon ka titingin doon sa ulama ng mursyid. Ulama ng mursyid, hindi mubtadi, hindi pagilay na. Ariyo, at ito na yung suwayan ni Mato yung mga awam na hindi nila alam kung ano ang tinutukoy na bid'a. Ariyo, hindi nila tinutukoy na nalalaman kung sino yung mubtadi at hindi mubtadi. Hindi nila alam. Ariyo, aming bolero na awam sa mga tao. Tulad dito sa atin dito sa Pilipinas. Anong mangyayari? Na ang advice na ikaw na magsasaliksik ng agama, na doon ka pupunta o kaya doon ka magtatanong doon sa ulama ng mursyid. Ulama na ika-guide ka niya ng tama patungkol sa iyong agama. Kusa na ka sa pamigiran. Yaman ito. Faslun wa yanbaghi an yakuna ghayra mudallisin. At dapat ang lagay niya na rawi na hindi mudallis. Kwento ko na sa inyo ang tungkol naman ng mudallis. Ang tadlis, dalawa. Tadlisul sanad, at saka tadlisul sheikh. Tadlis sa sanad, at saka tadlisul sheikh. Tadlis sanad, at saka tadlisul sheikh. Yun yung dalawang klase ng buwan. Pagtago ng sanad, o di kaya ay pagtago ng ustad. Tinatago niya yung ustad. Ariyo, na mayroong mga dahilan ng pagtatago ng ustad ko. Ariyo, mayroong dahilan. Minsan na may magandang dahilan, minsan naman na may pangit na dahilan. Kasi yung isang tao na higiraman ito, boto-boto siya doon sa ustad niya na kahit mali yung ginagawa niya na pinagtatakpan niya. At least, yung na pinagtatakpan, hindi man at least. Meron namang may sapat na dahilan. Halimbawa, katulad sa atin, may mga ridu-ridu pa. Yung ridu-ridu, alam mo na yung ustad mo na may ridu. Ariyo, na hindi mo babanggitin yung kanyang pagkakakilala. Ingap pero dahil din sa pinagtakpan mo siya. Kasi na, pag malaman ng tao na nakakuha ka sa kanya ng edmonasyon ako, mga tao ng tao, ikaw rin ang kawawa. So, ano na mga maksud? So, itong hadis mudallas, ang tawag dito, hadis mudallas. Titingnan kung sino yung rawi na yun. Kasi hindi naman yung mudallis na hindi naman yun makakasira sa pagiging rawi niya ng hadis. Titingnan ko kung meron siyang magandang warad, maksud, layunin doon sa kanyang pinagtakpan na ustad. Kaya niya hindi pinanggit doon sa riwayat. Ano ito? Wat tadlisu huwa an yarwiya. At ang pagtatadlis, pagtatakip na huwa siya na tadlis na an yarwiya, na magriwayat siya amman lam yasma minhu, mula sa tao, simula sa sheikh, amman dito na sheikh, lam na hindi yasma, nakarinig siya na rawi minhu min man sa sheikh. Wayuhim, katay sumasakit doon man dito sa hadis na tadlis. Wayuhim, at ipinaparamdam niya, ipinapaakala, pinapaisip yung makarinig na may isip nila na nakatotohanan siya na rawi, na sami'a, na nakarinig siya na rawi minhu min man. Actually na doon makapangani
Yung mga pangadi. Kaya lang na parang ipinaparamdam nung pagkukwento niya na parang nakapangadi siya sa kanya. Halimbawa pa man, halimbawa kayo, no, yung kinukwento ninyo si Ustad Abdullah Mamau dahil naririnig ninyo sa amin. Tapos na nagriwayat kayo ng hadis, na direkta kayo kay Ustad Abdullah. Ngariyo, nadako ni Rum ng tabu ako look yan ba? Tadliso Sheikh ba? Ngariyo, kadiretso na ba mga Ustad Abdullah ba? Ngayon, nagpaparamdam o kaya nagpapaintindi na itong rawi na ito na nakarinig doon sa Sheikh na yun. Ngayong Sheikh na, doon yan magpuri-purit ang taro. Yan ko nito. Awyarwi, o di kaya magriwayat, at rajulin mula sa isang lalaki. Totoong narinig niya doon sa rajul na yun. Yung rajulin na Sheikh ba? Na yu'rafu na nakilala siya na rajul, siya na Sheikh, binasabit sa angkan niya, au ismin, o di kaya pangalan. Kilala sa angkan, kilala sa pangalan, pero maya dilu andalika na ibabaling niya na rawi, yan ibabaguhin niya na rawi, andalika mula sa nabanggit na nasab o kaya isip. Kilala sa Sulaiman bin Malawi po. Ariyo, totoong nagriwayat siya doon, Sulaiman bin Malawi. Ayaw po problema, ang problema na ipinalim niya po. Ipinalim niya ila sa pangalan o kaya katawagan na layok rofu bihi na hindi makilala siya na rajul, no, bihi bima, hindi siya doon makilala doon sa katawagan niya. Na min asma'ihila, kabilang din yun sa mga pangalan niya. Katawagan, kabilang sa mga pangalan niya. Halimbawa pa man na sumunga sa markas na ayat ni Ustad daw na si Bingo. Ano na bayang katawin sa markas? Hariw. Hindi na katawan nila rin. Kinilala. Ayun ang kasama yun sa tinatawag na Tadlisus Sheikh. Yun yung Tadlisus Sheikh. Yung unang halimbawa sa kanina, ariyo, yung unang halimbawa kanina, ayun yung tinatawag na Tadlis bil isnad, Tadlis sa sanad. Ito yung tinatawag na Tadlis bil Sheikh. Yuhimo na ipinapaintindi niya annahu katotohanan siya na rajul na ghayru dalika, iba doon sa nabanggit dalika, ghayru dalika, no, iba doon sa nabanggit na rajul na lalaki al-ma'ruf na kilala, yani al-ma'ruf binasabin au ismin. No, yung kilala sa kanyang angkan at kilala sa kanyang pangalan. Nagbigay siya ng ibang pangalan. Waqala kathir, at sinabi ng karamihan min ahli ilmi, mula sa mga ahli ilmu, na yukrahu dalika, makruh ang gawain at tadlis. Yukrahu, makruh dalika ay at tadlis, makruhan. Kasi minsan na ay antapyan o paman na kaya siya nag-ano para makilala pa ng iba, yung iba pang katawagan doon sa Sheikh niya po. Ariyo. Ito pa kayo nag-iti maksud yan. Yung pwede rin din yung maksud niya. Kasi masyado niyang minahal yung Sheikh niya. Ariyo, na gusto niya na lahat ng katawagan ng Sheikh niya na makilala. Na ayakan ko kilalaw ng mga tao na magriwayat siya ng hadis. Ariyo, natatanungin ng tao tap na kayo, Bingo. Inan so biskuit na. Halimbawa, no? Siyempre, tatanungin ng tao. Kasi yung mga rawi ng hadis, yung mga muhaddisin na talagang tatanungin nila pa isa-isa. Ariyo. Illa annahu, makruh nga, pero, ay lakin, ngunit, no, annahu tadlis, ang pagtatadlis na yan, pagtatakip, na la yukdahu dalika, na hindi makakapangit, hindi makakadungis, dalika ay at tadlis, fi riwayatil mudallis, sa riwayat ng isang mudallis. Wa huwa qawlu ba'di ashabina, no, at siya
siya na qawlu kathirin min ahlil ilm na qawlu ba'di ashabina, salita ng ilan sa mga ashab natin. Bakit? Ano ang paninindigan nila? Li'annahu lam yusarrih bikadibin, kasi yung rawi na hindi naman siya nagprangka ng kasinungalingan, yun malang nagsalita siya. Barat na si Ustad Mulvin ay isang ang katawagan sa kanya, bingo, pwede niya marakang tarawih. Hindi naman nagsinungaling. Mario, hindi naman siya nagsinungaling. So dahil doon, nasabi ng mga karamihan sa mga ahli ilmu, alalaan na sa hadis, na sinabi nila na yung riwayat na ganito ay makbul na tanggapin. Wa minan nasi man qala yuraddu hadisuhu at kabilang sa mga tao na sinabi niya ng mga tao, yuraddu hadisuhu, mardud ang hadis niya. Hindi tatanggapin ang hadis niya, wey. Bakit? Lianna. Lianna dito na. La'allahu lianna biduni domir. Dapat walang domir yan. Dapat walang domir. Kasi yung isim ng anna na yung tauhima. Matubalisan yung computer. Lianna fil ibhami amman lam yasma. Dahil bil ibhami, sa pagtatago o kaya paglilihim, amman ng tao, ng sheikh, na lam yasma, na hindi nakarinig siya na rawi, ay mula doon sa man, na tauhima, pagpapaakala, pagpapaakala, mala aslalahu ng hadis, na la aslalahu, na wala siyang sanad. La aslalahu ay la sanad lahu, wala siyang sanad. Fahuwa na siya na mudallis, na kalmusarrih bil kadhibi, ay tulad ng prangka-prangkang nagsisinungaling. Yaman ito. Wa bil uduli anil ismil masyhur, at yung pagbaling mula sa pangalan, katawagan na kilala, ila ghairihi, tungo sa iba sa kanya, ila ghairihi, ghairi al ismil masyhur, na tagrirun, panglilin lang, birriwayati, sa pagriwayat. Amman, mula sa sheikh, amman mula sa ustad sheikh, na la'allahu, na pwedeng maaaring siya naman na ghayru mardiyin, hindi natutuwa kung sa Mario. At yung pamapamana si Mang karon nagpagriwayat na sa minoan bingo, alay nito pamaw mga kakatay, kububay anak ng tuwangaran at naman yari. Ako ganun na ang mas maganda sa mudallis, hadis na mudallas, na pawajaba at tawakufu an hadisihi, na wajib magtawakuf sa hadis niya, yan ihatal bayan, hanggang sa maging malinaw. Taman sa maging malinaw yung sifat ng rawi. Okay. Faslun wa yajibu an yakuna dhabitan, at wajib din na ang kalagayan niya na rawi na dhabitan, mapag-remember, nakaka-memorize halar riwayati, sa panahon ng pag-riwayat ng hadis. Dab-dab ito ba? Siyempre na dab-dab yan ba? Ngayon, nabagyan mo ito memorize na kaya lang yan ang ngayon, muhassilan lima yarwihi, na muhassilan, na kumbaga na mapapatunayan niya, lima yarwihi, yung bagay na kanyang riniwayan. Muhassilan dito na hindi mapapatunayan, na uunawaan niya, lima yarwihi, ang bagay, yan ang hadis, yarwihi, na kanyang iriniwayan. Kailangan na tobit, naiintindihan niya yung kanyang riniwayan. Pama idha kana mughaffalan, patungkol kapag ang kalagayan niya na rawi na mughaffal, mughaffal na ulianin,
Ulianin o, marami. Ganun ba yung ulianin? Yung marami kong makalimot? Ulianin o. Alam yung khabar. Yung kaya lagi na yung mukaffal, na kapag ang rawi na magkatuwid, agama, hindi siya gumagawa ng pusa. Ayawin na ka na mukaffal siya, ulianin. Ulianin na hadis yan na doib jidda. Doib jidda. Yung doib jidda na dito ka ba kaya? Hadis. Alam yuqbal khabaru. Pag ganito ang uri ng rawi na hindi matatanggap ang kanyang khabar. Bakit? Na fa'innahu nakatotohanan siya. Dahil katotohanan siya na rawi na la yu'manu an yarwiya bima lam yasma. Na hindi ligtas na iriwayat niya na rawi bima lam yasma'hu ang bagay na hindi niya narinig. No. Hindi niya narinig. Fa'in kana lahu halu ghaflatin wa halu tayaqqudin, na kung ang lagay niya na rawi, kung meron lahu lirawi halu, oras o kaya sitwasyon na nakakalimot, wa halu tayaqqudin at sitwasyon na nakakaalala, fi pamayarwihi, na ang bagay na riniwayat niya fi hali tayaqqudihi, sa panahon na kanyang sa panahon na nakakaalala siya na makbulong tanggap. Wa in ruwiya anhu hadisan, at kung iriniwayat mula sa kanya, pamana kung yung hadis na yun ay ikinwento niya, yung hadis na yun na oras na siya ay upama na matinong kausap, upama kagising na gising yung utak niya, pamawan na meron kasing tao na ganyan, minsan na kahit na matalinong tao, malakas ang memory na minsan na nagpapalya pa rin yung memory niya at di maghango pa po. Lalo na pag hindi nakatulog pa po. Hindi makaalala pa po. Naliw, at sa oras na siya ay nakakaalala, tatanggapin yung riwayat niya. Yan ba nito? Katarima sa riwayat niya. Na kung sakaling ikwento, iriwayat, ano galing doon sa rawi na yun? Anong rawi alladhi kana lahu halun? Mayroong dalawang kalagayan, halul ghafla at saka halul tayaqqud. Kung mayroong magriwayat sa kanya hadisan ng isang hadis, walang biulam at hindi alam annahu, nakatotohanan siya na rawi, na rawahu, na riniwayat niya na rawi, yung hadis na yun na narinig sa kanya, fi halin tayaqqudi, sa oras na siya ay gising, manang nakakaalala, awil ghaflati, o di kaya hindi rin alam, sa oras na siya ay nakakalimot, na lam yu'mal bihi, hindi ipang-aamal bihi, bihadisi. Hindi pwede ipang-amal yung hadis niya. So, anong mangyayari doon? Tawag po, papakinggan ulit. Papakinggan ulit. Sa oras nagising siya, upama na sa papakinggan yung kanyang salita. Lam yu'mal bihi. Babul qawli fil jarri wa ta'ala. Allah.